Pagkatapos lumabas yung balita na ito raw si Jeron Teng ang hinihingi ay 800,000 a month kaya binitawan ng Converge, hindi na nakagugulat na ang paniwala ng karamihan ang pupuntahan nito ay isang SMC o MVP team. At mukhang ayon do sa mga analyst, mukhang ang nangunguna dyan ay ang Hinebra at TNT na naman. Sila daw ang mag-o-offer para dito kay Jeron Teng. Kung titignan natin itong lineup ng TNT, pwede dito si Jeron Teng dahil yung kanyang posisyon naman ay sa small forward. Kumbaga hindi naman yan makikipag-agawan ng minuto dito kila Jason Castro, Mikey Williams at dito kay RR Pugoy pwede siyang maging backup nito o kaya si RR pwede na maglaro ng shooting guard kung gusto ng kanilang coach na si Chot Reyes na ganoon ang gawin sa rotation. Pagdating naman sa Barangay Hinebra, pwede rin na small forward itong si Jeron Teng. Ang magiging power forward si Malonzo, center si Stan Hardinger at si Aguilar. At ito naman si Jeremiah Gray ang magiging guard nila at itong si Maverick Ahan Misi. So ibig niyan sabihin, may posisyon talaga itong si Jeron Teng doon sa lineup ng either Barangay Hinebra o TNT. Marami magsasabi na bakit hindi sa ROS o di kaya sa Phoenix. Well, kung yung 800,000 a month tinanggihan ng Converge, ano pa kaya itong mga teams katulad ng ROS at Phoenix na limitado ang budget? Tandaan natin, itong ROS, sinabi ni Coach Yeng, hindi sila kumukuha ng mga reserve players dahil nagtitipid nga sila sa budget, sumusunod sila doon sa salary cap. Alam naman natin ang SMC at MVP groups na hindi sumusunod dyan. So, yan ang dahilan kung bakit ito si Jeron Teng, malamang ang puntahan niyan ay SMC or MVP. Ang tanong na lang ay kung alin doon sa mga teams na yon. As it is, of course, itong San Miguel, loaded na doon sa small forward, nandiyan si Lassiter at si Bulanadi. At itong Magnolia, syempre nandiyan si Abueva, itong si Rom De La Rosa, at yung iba pa nilang mga players. So, mukhang malabo din dyan. Tignan na lang natin kung saan siya mapupunta. Nagbigay na ng offer sheet itong San Miguel Beer dito kay Kit Jimenez. Ito ay pagkatapos nilang bigyan ng panibagong 2-year contract itong si Terence Romeo. Itong si Kit Jimenez ayon mismo dito sa mga insiders ay very impressive pagdating daw sa practice ng SMB. At ngayon, ang namumblema ang San Miguel dahil gusto nilang kunin talaga itong si Jimenez pero yun nga lang, heavy yung kanilang guard rotation, malalim na. Ang maliwanag dito mukhang magsisisi raw yung mga teams na hindi kumuha dito kay Kit Jimenez dahil ito raw talaga ay nagpapakitang gilas kahit na mahigpit yung competition dito sa guard lineup ng SMB. Yan ang dahilan kung bakit siya ang binigyan ng offer sheet kumpara sa ibang mga rookies na naunang kinuha ng Beermen. Itong si Kit Jimenez, ang sabi ng iba ay masyado raw overhype. Pero ngayon nakikita doon sa practice ng SMB at sa mga tune-up games nila na kumbaga ay meron talagang ibubuga at pwedeng-pwede sa PBA. Ang kinakailangan lamang ay mabigyan siya ng playing time. At mukhang dito nga nagkakaproblema management dahil gusto nila talagang gamitin ito si Kit Jimenez. Kasi kung ito si Kit Jimenez ay magiging mahusay na point guard para sa SMB, hindi na nila kinakailangan mag-trade para dito kay Wamit Yongson. Ang problema nga lang, ang SMB ngayon 3 point guard. Itong si Simon Enciso, Terence Romeo at Chris Ross. Kung idadagdag mo pa itong si Kit Jimenez, magiging 4 yan. Tandaan natin, nung nandiyan si Paul Samar, halos wala siyang playing time dahil nga ang point guard ng SMB noon ay si Romeo at si Chris Ross. No, 3 lang yon, ngayon 4 na. So mukhang meron kailangan bitiwang point guard ng San Miguel Beer kung determinado talaga sila na bigyan ng playing time itong si Kit Jimenez. At ang advantage nitong si Kit Jimenez sa ibang guards ng SMB, siya ay bata pa. So tignan natin kung ano magiging plano ni George Gallant dito sa bagong tuklas nilang point guard. Pumirma na po ng 3-year contract yung dalawang Twin Towers ng ROS. Itong si Luis Villegas at si Kit Datu. Itong si Luis Villegas nagre-recover pa yan sa isang injury niya. So baka hindi raw makapaglaro ngayong season na to or at least itong Commissioner's Cup. Pero itong si Kit Datu clear to play na yan. Ganun pa man excited itong si Coach Yeng Giao dahil sa wakas ay meron na silang mga players na pwedeng pantapat dito sa mga big men ng SMC at MVP group. Tandaan natin dati ang problema nitong Rain or Shine, kulang sila sa mga sentro. Ito si Bobelga, undersized na center yan. At ito si Santi Santillan, hindi naman pwedeng siya lang. O kaya ito si Jewel Ponferrada. Ngayon, nagkaroon sila ng isang 6'8 na Kit Datu at itong si Luis Villegas, ganun din. Ang isa pang maganda dito para kay Coach Yeng Giao, ang dalawang nabanggit na player ay merong outside shooting.
Parang yung dati niyang big man, ito si JR Quinyahan. Ibig sabihin, kung ito ang gusto talaga ang mga gustong player ni Coach Yengyao, yung mga may outside shooting, nakakatakbo sa court, pero pwede rin sa inside. Ibig sabihin, magiging fit sa sistema ng rain or shine itong si Datu at si Villegas. Kaya hindi na nakagugulat na sila ay binigyan ng maximum contract para sa mga rookies. As it is, kung titignan natin yung mga big men ngayon, kayang-kaya nitong rain or shine na makipag-match up. For example, kung makaharap nila Hinebra, meron na silang pantapat dito kay Stan Hardinger. At sa San Miguel, meron na rin silang pantapat dito kay Junmar Fajardo. Kung sakali naman sa NLEX, may pantapat rin sila dito kay Brandon Rosser. So, ibig sabihin, hindi na madedehato itong rain or shine pagdating sa big men sa Philippine Cup. At ang ibig din niya sabihin, magkakaroon na sila ng center at ng ibang options pagdating naman to sa Commissioner's Cup para hindi na lang puro yung mga big men ang kukunin nila. So magiging contender na ROS. Hindi masyadong napapansin ng mga tao pero itong Meralco Bots mukhang gumaganda na yung lineup nila. In particular yung kanilang front court. Itong of course alam natin ang main big man nila si Raymond Almasan pero nakuha nila itong 6'8 na si Brandon Bates. And of course nandiyan pa itong si Kyle Pascual at itong si Norbert Torres. So kumbaga biglang lumaki yung lineup ng Meralco Bolts at ngayon magkakaroon na sila ng mga players na pwedeng i-match up dito sa kanilang karibal na Barangay Hinebra. Alam naman natin na itong Meralco Bolts ang nagiging problema talaga nila sa Hinebra ay yung big men. Nakita natin nangyari pag na-injure si Raymond Almasan. Pero ngayon meron na silang Brandon Bates na pwedeng magamit plus itong si Kyle Pascual na defensive player. Plus nandiyan pa itong si Norbert Torres, big man na may tira sa labas. So, ibig sabihin, kung titignan natin yung lineup nitong Meralco Bolts, pwede nating sabihin na isa sa mga magiging dark horse pagdating dito sa Commissioner's Cup, pati na dito sa Philippine Cup. Mukhang maganda talaga yung performance ng kanilang coaching staff pagdating dito sa pagpili sa mga draft picks. At sinuwerte nga sila. Sabihin man nung iba na itong si Brandon Bates ay isang project player, pero alam naman natin ang capability nitong si Luigi Trillo, pati na itong kanilang team consultant na si dating coach Norman Black. So ibig niya sabihin magiging maganda ang future nito si Bates dito sa Meralco kapag nabigyan ng playing time. Kaya sa ngayon, although nakafocus ang atensyon ng mga tao dito sa Hinebra, TNT at San Miguel pati na sa Magnolia, itong Meralco Bolts kumbaga hindi natin pwedeng i-echapuera dahil pagdating dito sa Commissioner's Cup baka ito ay magdulot ng mga sorpresa. Siyempre, ito si Chris Banquero, ito si Chris Newsome, and of course, Aaron Black nandyan pa rin. Kaya mukhang magiging maganda ang performance nitong Meralco Bolts dito sa darating na Commissioner's Cup. At sa Philippine Cup ay meron na rin silang mga panlaban na mga players. Nigel, Charlotte, Mike, Jevon Soriano at kay Alexa Victorino, Renato, Marcia, Rendren, Junjun at Enday Dineros, Admond de Guzman, Jonel Santiago, Celino Valles family, Roman at Red Steven Agustin, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Rico Olarte, Toto Mamon, Rosemary Ginelo, Margo at Gabriel Ugteyang, RG Bueno at Dalina family, Chokoy San Pedro, Katsakino Dukusin, John Mark Cantos. Binabati din natin ang Ireneo Salangsang family, Donel Santiago, Ronald Berbosidad, Jason Mendoza, Joseph Pineda, Dexter Domer, Carlito Bolima, Enju, Brian Andres, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Myron Almosa at Balyete family, Edwin Carmona Jr., Junicio Mercado, Jordan at John Redding Malanta at Sid Maria, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, JJ Sibum, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, at si Enrico at Presi Angsioko.